Tagpuan. Okay, papaliwanag nyo rin yung isikal na kaanyuan din ng tagpuan. Pili kayo ng dalawa. Tapos, kaugnayan sa storya, no? O kaugnayan sa pangyayari. Baka naman may dahilan kung bakit inilagay siya sa estero. Una, pisikal na anyo. Ang pangyayari o ang tagpuan ay naganap sa gilid ng estero kung saan napakabaho. Ang kanal ay walang nabubuhay na anumang nilalang, maitim ang tubig. Ang bahay nila ay nakakulaylay lang sa gilid dito. Walang kubeta. Mga ganon. Mahalaga na ilarawan mo yan sapagkat may kinalaman yan doon sa iyong pagsusuri, no? Sa iyong pag-uugnay sa pangyayari. May mga mahalaga kasi ang tagpuan sa well-being o sa pagkatao ng tauhan mismo. Iba ang pag-uugali ng mga batang lumaki sa gilid ng estero sa mga batang lumaki sa subdivision. Ma'am, syempre po. Alam natin pare-pareho, ma'am, masyado mo namang minamaliit. Hindi. Yun ang totoo kasi. Iba talaga ang asal nila. Ilalo't lalo na iba ang ugali ng mga batang sa kalsada na tutulog. Walang bahay. Saan nagsisiyar yan? Saan naliligo yan? Paano nagbibihis yan? Tayo nga, minsan maubos lang. Pag nakita natin yung hamper. Wala, ang dami ng laman. Wala na ako isusuot bukas. Nag-aalala ka, di ba? Wala na ako isusuot. So, kailangan mo na maglaba. Sila, meron ba silang ganun? May hamper ba yan? Ay, wala na ako isusuot. Para naman siyang ganun eh. So, anong ugaliin nun? Siyempre, matapang masyado yun. Kasi, para siyang animal na nasa wild. Huh? Tayo, well-kept. May magulang na nagbibigay. May magulang na nagsasaway. Mahalaga yun. Pag sinasaway ka ng magulang mo, blessing yan. Ibig sabihin, may nag-aalala para sa'yo. Pag walang nagsasaway sa'yo, sorry ka na lang. Nakakaingit naman sila. Baka nasa abroad ang mama mo, nagkatrabaho, kaya hindi ka masaway. Huwag ka magalit. Okay, next, number 3. Ano ang ikatlong dapat suriin? Siyempre, paksa. Dito naman, ito pinakamadaling bahagi dahil sasagutin mo lang ang tanong na tungkol saan. Tungkol saan to? So, ano-ano mga ipinaksa? Maaaring may prostitusyon, no? Si Maria ay isinama ni Juan sa Maynila. Hindi upang pag-aralin kagaya ng ipinangako niya kung hindi ipasok sa bahay aliwan at gawin siyang puta. Halimbawa, no, ginawa siyang pokpok, sabi niyo nga. Paksa yun. O halimbawa, si Pedro ay naiinggit kay Juan, kaya naman na gumagamit siya ng dinamita sa pangingisda para kumita ng malaki at yumaman agad. Dahil gusto niyang sundan si Maria sa Maynila. O, so anong paksa? Illegal fishing. Intindihan niya? Tapos sasabihin niyo yung pangyayari. Kaya, si Juan naman ay isang bugaw na nagpapanggap na mabait sa baryo Taludtod. Kunwari. O, siya na. Wala kang maisip na pangalan ng baryo. Okay na yun. So, punta tayo sa number 3. O, syempre, tsoryang pampanitikan na to. Okay, ilista nyo lahat ng tsorya na nalalaman nyo. Halimbawa, number 1, realismo. Magbanggit ka ng mga isa o dalawang pangyayari doon sa binasang akda na pasok o maaaring gamitin ang tsoryang realismo sapagkat nagpakita ng tunay na pangyayari sa tunay na buhay. Isa o dalawa. Di ka nga nakikinig eh. Isa o dalawa. Ma'am, yung ibang
naman po doon sa kwento namin, wala pong existentialismo, wala. Hindi, wag niyong ilagay. Kung ano lang meron. Imposibleng walang humanismo yan dahil may pagsusuri yan sa tao. Hindi rin pwedeng walang marxismo dyan. Paglalaban ng malakas mahina, laging meron yan. Laging may bida kontra bida ang mga mikling kwento. Tama? Sige, ilang pangyayari sa bawat isa? Isa, dalawa. Okay, ma'am. Ilang tsorya po? 5. Okay na? Ma'am, may mga tsorya ka pang di tinuro. Magsaliksik kayo kung ano yun. Tapos ilagay nyo dyan. Okay na ba? May tanong pa? Meron pa. Punta tayo sa number 4. Suliranin. Gusto niyo ba lagyan ko pa ng buod? Hindi niyo na kailangan buodin pa. Alam ko eh. Alam ko na yung kwento. Lahat yan. Ang nagpapabuod lang na teacher, alam niyo kung ba't nagpapabuod si ma'am? Hindi niya rin kasi nabasa yun. Paano nga naman niya paano niya ma-checkan? Hindi nga niya alam yung kwento. Papabuod ngayon sa inyo. Ako hindi ko kailangan buodin, alam ko. Slay! Yan na siya magluto. Parang tanga naman to. Suliranin at solusyon. Pagsamahin na natin. Ay, di, pangit eh. Hindi, gawin lang natin A and B lang. Ang pangit kasi. Bubulo yung ano niya, sorry. So, solusyon. Pero magkasama talaga eh. Hindi, pamagatan lang natin ang suliranin at solusyon. Tapos, ang A mo ay suliranin. Tapos, A, B, C. Mga 3, ganon. 4. Bahala kayo kung gaano karami yung problema niya. No? Diba, ang dami niyang problema. Tapos, letter B. Ay, wait lang. Sorry. Suliranin A. So, ano-ano yung mga suliranin niya? 1, 2, pati ako nalilito na eh. Tapos, ang B mo ay solusyon. So, 1, 2, 3 din. Kung ano yung problemang binigay nyo, halimbawa, suliranin number 1, yun din ang solusyon number 1 mo. Naunawaan nyo? So, kung ano yung problema mo dito, yun din naman ang solusyon nyo. Ma'am, wala naman kung binigay na solusyon dun sa akda. Ikaw ang magbigay ng solusyon. Naintindihan? Opo. Kasi may mga akda na talagang wala. Minsan nga, pinapatay na lang yung pangunahing tauhan. Maaaring ito rin ang solusyon. Ang pagkamatay niya, dahil sa dami ng kanyang problema, solusyon, kamatayan. Ito pa naman, di ba? Mas pinili pa ni Juan na patayin na lamang ang kanyang sarili kaysa mabulok siya sa bilangguan. Ganun. Halimbawa, ang problema, si Juan ay ano tawag nito, ay sinintensiyahang makulong ng habang buhay dahil sa pambubugaw sa mga dalagang probinsyana. No? So, ang solusyon niya, ano? Mas pinili na lamang ni Juan na patayin ang kanyang sarili sa loob ng kulungan kaysa mabulok siya rito. Tama ba yun? So, ma'am, totoo ba yung kwento ni Juan, Pedro at Tres? So, gawa-gawa ko lang yan ngayon, ano? Pero yun, nangyayari sa tunay na buhay. Alam niyo ba yung bugaw? Opo, ma'am.